Praise the Lord. Glory to God po. September 26, 2024. Late na tayo. Pasensya na po. Nag-set up ako ng mga bagay-bagay. Sobra na kasi po init. Kaya, may aircon na ako. Okay po. So, pray po Panginoon. Tayo pa manalangin. Father God, thank you again, once again for this day that we are happy to meditate your word, to share your word to people, for them to receive salvation, for them to know the truth. Father God, again, thank you for this wonderful day. Thank you for all the good things, bad things that are happening in our life. The most important thing, that you are with us, that you never leave us nor forsake us. Father God, again, thank you so much for your servant, that you gave me this trust to share your word. I am not worthy, but thank you, Lord, because you are the one who's making me worthy. Hallelujah. Father God, thank you so much for everything. Again, we request your Holy Spirit. We pray that your Holy Spirit will guide us, that you open the hearts and minds of the people who will hear, and who will hear the word of God, your word, who will listen to our FB Live today. Father God, again, forgive us in our transgressions. May you always find us worthy for everything that you have entrusted to us. Thank you so much. We bring back all the glory and praises in Jesus' name. Amen. Kinakabahan ako dito sa ano ko. May aircon na po tayo kahit mainit. Kahit mainit, may aircon na. So, bati tayo na happy birthday. Today is September 26, 2024. Happy birthday to Carla Importante. Wow. Happy birthday to Juan Raquitero. Happy birthday to Berhel Deseo Agos, pinsan ko po. My cousin, and Kubashi Deseo. Again, my cousin. Ayan, so many, ano ba yan? Profile or account. Happy birthday to Libra June. Happy birthday to Ronilyn Gonsalves. Happy birthday to Eunice Mortel. Happy birthday to Neil Solera. Happy birthday to Apeng Porto Carag. Ayan. So, happy birthday to all the people who celebrating your birthday today. Hindi ko inopen po kasi isang mamaya na ate, ayaw mamaya, ayaw mong basahin ko. Maya na lang. Ito lang naman. Saglit lang po okay. Ang hirap mo. Okay po, nagpapirma, nakakatakot. Sabi ko, ano papapirma mo sa akin? Anyways, yan, to all the birthday celebrants today, September 26, 2024, ang init pa rin. Happy birthday to all of you. May God bless you, your family. May God give His graces and abundance blessings to you and to your family. And may God always protect you and your family po. May God give you the wisdom in all the decisions making that you will do in your life, in your family, whatever that is may be. So, yan po. Happy birthday. Parang kailangan buksan talaga itong isa. Kailangan ko yata. Nagpe-prepare na tayo dyan sa I am preparing for because nowadays the hot weather will be more and more and more. Why? Because it should happen. It should there's a need for it to happen. So, ayan po. Ng aking aircon. Ayan, and again, thank you so much to all the people sharing my reels, my videos po. Ayan, by the grace of God, I hope that God will continuously give the strength to us so that we can share the word of God to people, so that people, by the grace of God, if they will listen to the word of God, they will receive salvation po. And if they will seek the face of God, for sure that God will reveal Himself to them. So, glory to God po. Ayan, dito tayo. And again, I want to tell you that, ano po, ayan, still I cannot download my video.
the episode 144, I told you yesterday. That is the title of my reel. It's showing my reel. Instead of downloading the video, it's coming my reel. The title of my reel is What is a Witness? And I told you yesterday that the message, the first line that our beloved Presbyter Levi Periol, he said, what is a witness? The witness as the truth. So, glory to God po, still, yun nga yung sinasabi ng Panginoon po, na, of course, we have the truth, the church has the truth, I have the truth, I'm sharing the word of God, by the grace of God, that God is with us. No po. And, maybe lang po, hindi ko pa alam, but I'm already preparing that maybe we will do again the multi-streaming. Yan, I need to study again for, para more efficient. Mas maganda po, 'di ba? Mas maganda more effective live streaming, Facebook and YouTube. We will do that hopefully by the grace of God, by the help of God po. So, pero not tomorrow, not the other day, so soon. Babalik uli po tayo, 'di ba? Mainit pa rin. And yesterday I told you that maybe I will buy my eyeglasses, because it's turned out already, but God told me not to buy. God told me not to buy my eyeglasses because I'm using Permax po. Promote natin ang Permax. Because I'm using Permax. And because I told you this Permax came from God. And this was sent from, diba, from God. Tama ba yun? Basta galing to sa Panginoon po. Yan. This one, because it helps me balancing our hormones po. Kasi ang problema natin, why we get sick? Because our hormones are imbalanced. We have the imbalanced hormones po, kaya tayo nakakasakit. Ayan. And, ang ginagawa nga nito, this Permax 3 cream slices other cosmetics, muna tayo, but because of this, herbal ingredients, and the amazing technology, nano and scalar energy nga po, it helps. Even you use it at one time, you can immediately feel the difference po. And what is this Permax doing to our body? Eliminating the toxins, because that's why we have hormonal imbalance, is because our hormones are not balanced po. Ganun lang kasimple yun. And this one helps to balance our hormones po. So, ayan na. So, sabi ng Panginoon, wag na akong magpagawa pa ng another one. So, pagtiyagaan ko na to. Meron pa ako isa yung dati po. Ayan, hindi ko lang sinusuot. At saka kasi, marami pa akong toxins talaga natatanggalin po sa katawan ko. Yan. Kaya, sabi ko kasi, unahin ko lang yung yung half part, saka na yung mata. Kasi, okay pa naman, may salamin pa, so saka na yan. At yung nga, sabi ng Panginoon, huwag ka nang bumili. Kasi another gastos na 3.5 eh. Diba? So, unti-unti, pagagalingin na yung mata ko. So, ako susunod lang sa Panginoon, baka mamaya, hindi na naman susunod eh, diba? So, hindi na po ako bibili kasi 3.5 din to eh. And, isa-isa para matapos po. Ayan. Again, flex ko lang ulit ang aking mom, my mother. My mom is a selfless person po. Even she is sick, she will still work. And, yun nga, yung kahit, parang ako lang din, ganyan, kahit may sakit, nagtatrabaho. Kasi, we are not, parang sanay, we are not, ano ba yung sanay? We are not used to not work even we are sick, no? Parang, you will just lie down and, di ba, ganun. So, hindi kami sanay. Parang magkakasakit ka lalo pag ikaw ay nakahiga. So, and she does not want people counting their work. And so, ayoko nang binibili yung trabaho. Yan. Na, I wash the dishes already, you do the other one. I work here, I clean outside, so I clean the inside. For me and my mom, kaya nga, ko sa kanya, namana ko eh.
Yan, we are taught not counting our work. Parang hindi ka nagbibilang ng trabaho. Yan po, and if you see na kung nga, if you see some work to do, you can do it. Why not do it? Diba? Don't wait for other people to do those things. Yan. May malakas ka naman. Pwede mong gumawa. Eh, bakit ka pa mag-aantay? So, doon ako naiinis. Okay po. Yan. So, because sometimes when Julian, you know, she will see the bed of Jaron. Mommy, she will ask, Mommy, did not Jaron properly arrange this and that? She will not arrange sometimes clothes that are not hers. We are not taught like that. And I don't want to teach them those things po. Yan, na, ako na nagtiklop, tapos iba naman yung yung ganon. That's why when Andrea, she separated, she knows how to do everything po. Except for some mechanical thing, for some carpentry, yan po. Siyempre, hindi niya naman yun. Dahil, kagaya ko rin, parang mas kami sa business or office work po. Yan. So, ayoko nang, at ganun din siguro sa Panginoon, diba? Ayaw niyang bibilangin, diba? Especially those things that you give something to people and then, I gave you already, why you come again? And then I will give you, diba? Parang ganon, na nabigyan mo na, lumapit ulit, malam mo talagang kailangan. Yan po. So, huwag tayo magbibilang. Diba? Huwag tayo magbilang kung ano yung inano natin. And speaking of my mom, hindi po talaga siya nakatapos na po. Why? She chose to give the schooling to her siblings po. Na pinaaral niya yung mga kapatid niya, and instead of for her to study, she chose to give to let her brothers and sisters study first, and then even she was left behind. Parang kay high school, alam ko hindi nakatapos ang nanay ko po eh. Yeah, pero hindi ko na matandaan kung hanggang saan siya natapos, but yung napaka-selfless po, na inuuna niya yung iba kaysa sa sarili niya. So, yun ang nanay ko. Yun po, hindi talagang, basta, yun siya. Okay po. Rin po ang Panginoon. And I remember, my mom, when I told her, Nay, I'm going home for vacation, what do you want? She told me nothing or anything. Yan. And I think I said also, she has these traits of when you are working abroad. She doesn't care if you work abroad. Parang, if you came from abroad and you go home, para you should not change. Na para, galing akong abroad, parang ganyan. Ikaw pa rin yung ikaw. Ayan, ayaw niya na kung dati ginagawa mo to, hindi mo na magawa, hindi siya ganun. I mean, parang pag mamalaki mo, galing kang abroad, galit ang nanay ko po sa ganun talaga na pare-pareho lang tayo dito, ganyan, ang hirap ng buhay namin, yan po. So, kaya ako, I remember nung umuwi nga ako, at naglalaba ako na naglalaba, sabi ng nanay ko, sabi niya, tingnan mo yung ate mo, laban ng laba. Nagbakasyon pa, na-miss niya yan eh. Yan, wala akong parang yung umalis ka na ka-duster, babalik ka na ka-duster. Hindi ka, parang, nagkaroon ka ng galit ka sa Alaska, nagkaroon ng yelo sa ulo, yun ba? So, ang nanay ko ay, ayaw na ayaw po yung ganun, yan. Purihin po, Panginoon. And God is really good. You remember, I said that, Andrea, we were chatting before that, Mommy, I resigned. She kept it secret to me because, of course, maybe I will be worried. But she told me before I resigned, I applied to another one. And that same, parang when we were chatting that night, she, when we were chatting, she told me that she's waiting for the email, and
after when she told me, after I told her na, anak, okay, I will pray for that so that, you know, they will hire you. And then after 5 minutes, she received the email, Mommy, I got the job. So, glory to God po. Na, hindi mo pa, sinabi ko palang papag-pray, ang Diyos, yun na, na-hire na po siya. Purihin po ang Panginoon. And you know what happened today? She messaged me, my daughter, because I'm asking her something about my video, because I told you I cannot download. So I tried this morning, and the same thing is showing the what is a witness. And from yesterday, I requested my daughter and my nephew, Leonard, to download the video and send to me in Google Drive. But unfortunately, there was something wrong. No Wi-Fi kay Leonard, and then kay Andrea, she was too busy. But when we were chatting a while ago, she told me that because I sent message to her boyfriend a week ago about his work, and by the grace of God, her boyfriend told me that he applied to Andrea's company, and by the grace of God, today Andrea told me that her boyfriend is hired in their company, in her company, by the grace of God po. And already, yung nga, they have given the contract to him. Yan, to God be the glory po, na sobrang God is really good if you will just obey, if you will just serve the Lord. Definitely, all the things, even you don't ask from God, He will give it to you. Kaya po, I really wanted to share it to you, so that you will experience the goodness of God po, the true God po talaga. Yan. Kasi, sabi ko nga po, si Satanas, pwede din magbigay ng mga blessings, material blessings. Yan. Kasi, most of the material blessings are talaga from Satan. Kasi nga po, 'di ba, Satan is cheating us in using the money, in using material things, so that he will have the people with him going to the lake of fire po. 'Di ba? So, Lord to God. But if you will come to know the real God, real and true God, genuine God, you will receive also the genuine happiness po talaga. So, yung totoong happiness talaga na nararamdaman namin, nararanasan namin Fourth Watch Nation, glory to God, na sinasama ka ng Diyos talaga. Purihin po Panginoon. And, yung 7 deadly sins po, 'di ba? Jealousy, envy, jealousy or resentment towards another success or possessions. Yan. If too much deadly, like in some cases, politics, 'di ba? Politics, there is envy. So, the people relative killing each other, and yung 'di ba, nung kay Abel at Cain, 'di ba po, na dahil sa inggit. That's why the 7 deadly sins is really deadly if too much. Yun po, pag sobra talagang na inggit, nagpapatayan na, 'di ba? Kaya deadly. Deadly at hanto ka talaga sa masama. Syempre, ayaw ng Diyos nang naiinggit po. At huwag tayo mainggit, yan. So, 'di ba yung nga kay Abel at Cain, in the story of Abel and Cain, Cain murdered Abel, and Cain then became a fugitive because his brother's innocent blood put a curse on him. In the relationship of boyfriend and girlfriend, so many news in YouTube we can hear that the boyfriend killing the girlfriend, or because of envy or jealousy, 'di ba?
pinapatay basta nagpapatay na, they're killing each other po. Kaya yung envy talaga ay nakakamatay po. Pag sobra, di ba? Kaya yung word of God ang ano sa iyo the word of God will give us the patience, will give us the control of this anger or pride, di ba? Na ay sabi ni Lord, bawal, masama yan, ayo, di ba? So the word of God will change you. If you are the person who immediately get angry, the word of God will change you. Diba? Ayaw nyo ba yun? Okay po. So, ang init. Basa-basa na tayo ng pawis kahit dalawa na to. Ayan. So, kasi malapit na nga yung Antikristo po Kaya talagang super iinit na po. Ibig sabihin, parang lumalapit na yung impyerno, diba? So, ang biyaya ng Panginoon, yung mga bago dumating yung Antikristo talaga ay aagawin na. Yun po yung rapture, 'di ba? Kaya tayo nagmamadali nga, hindi ko na baka matapos sa inyo Biblia po. Those important things I will share to you. That's why I told you I will share the Bible in my own simple version, in my layman's term version po. Yun nga, yan, by the grace of God, Sister Teresa Orbista said, yes, we must be kind with the help of our God. 'Di ba? Na if you are like this, you don't want to give to people, 'di ba? But from 10 to 2, down to 2, love your neighbor. The second one, love your neighbor as you love yourself. Then you see the people outside, they need food, you will give them food, 'di ba? Because they are hungry, they are also the child of God, the children of God. They are your brothers, they are your sisters. So we will obey the Lord po. 'Di ba? We love each other. 'Di ba po? Pero iba yung usapang mamali mo yung asawa ng asawa ng kakumpare mo. Iba po 'yun Okay? So nililinaw lang natin ibang mga usapan po 'yun. And speaking of envy, my mom, kasi yung my teeth is denture already. When she was young, ginayang ko kasi siya, gaya-gaya ko. When she was young, she asked the dentist to remove, I think, all her teeth, which is still good. And sobrang strong niya talaga. Sobrang tapang na nanay ko. Ang natakot sa kanya yung dentist The dentists are the one who got afraid from mom's bravery when she asked the dentist to remove all her teeth. Why she removed when she asked to remove all her teeth? Because I think her teeth is very small. Yan po. And maybe she saw to someone that, their teeth are pantay-pantay, aligned, and she was envied. And what happened to me is, at that time, my teeth is crossing to each other. Yan. I saw my mom, she has a nice teeth. And then, something like I copy her. And, may parang mole kasi, yung teeth ko dito sa gitna po. So, what I did, I also, slowly trying to broke my teeth po. Ginaganyan ko siya, ganyan. And then, she told me, after I took my teeth already, I guess, I don't remember. She told me, it's really good if you have the real teeth because you can eat everything. Yan, it's not very hard. Because I think, she told me that one when she experienced. And that was envy. 'Di ba? Siguro napanood niya sa iba na maganda, nainggit siya. So, ayun, tapos nagsisi siya. Ako naman, nung nakita ko lang at pwede palang papalitan ng so ang thinking ko, madali lang. Kaya, sinira ko talaga yung nasa harapan ko, kasi nga may malaki siyang mall sa gitna po. And at that time, when I was young, I think it's not, it's not popular, yung mga, may mga braces, a lot of things that they can remove the cross teeth. Yan. So, and at that time also, we don't have money. I think my option is only the denture. So, yun yung envy. Di ba, mahirap mainggit. Na po. So, glory to God. And, remember, those people who doesn't have Alzheimer's, because all this, sometimes I'm going back to my previous FB Live. Yan. And, okay.
I told you in my FB Live before, I told you that I watch in YouTube one content creator. She is sharing her the dead body or dead daughter. Dead daughter, that the owner of the YouTube channel is the daughter. And then unfortunately the daughter, she died. And what happened is she used her daughter, even she was dead already, to parang to gain followers, subscribers, to gain views. Because what happened is that video of them has 1 million views. Nakikita ko kasi tinitingnan ko, I'm following yan, but I'm not subscribed to their channel. And then I noticed that parang all the videos she is uploading is from the previous, parang her daughter died already. She was na buried na, or na ano ba tawag doon, basta nalagay na sa huling hantungan po yan. And she even show the video of her daughter na binibihisan, that they're putting the clothes on when she will put in the coffin, her daughter putting the makeup, of course dead, she's dead already. Na what I mean to say, that she used her daughter for the followers, for the subscribers, for the views, but I will not say much of that. Only God knows what is in her mind, no po. So yun nga, God only knows the real intention. Okay? And no offense meant again to all the content creators, 'di ba? Most of the contents are clickbait. And I was also a victim always, that you can see the you can see the title, you can see the thumbnail. That you will watch the whole video and still you cannot see the thumbnail or the title in the video. Yan po. And a while ago, I was watching Doc Willie Ong. Na he has this live in his channel. And he said, I think there are so many videos, kumakalat, yan po, na been created by some content creators, that he is dead already, or he is about to die, or a lot of things. Diba? Ang mga content creator, they will do a video just to get followers, subscribers. They have the bad intention po. Yan. That's why if you will, I'm not and even some of the content creators are yung saying bad words, yung nagmumura po. Talaga nagmumula literal. Yan yun na yun, hindi ko na po sasabihin, no po. And they have million subscribers, worldwide people watching them, the children are watching them, like you're thinking, what are the values, or what is the value they are giving, diba, to the people. If they will see you children, you have the million subscribers, and they're following you, and you are saying bad words in front of the camera, diba? So, anong matututunan sa'yo? Diba, puro pagmumura, kasi meron akong mukha naman maganda yung puso niya, pero lutong magmura. Grabe po talaga. Ako ay nasisinak sa kanya talaga. Para siyang atakihina sa pagmumura, kasi pag may nag-message lang, nagla-live siya, tapos may magko-comment, grabe, niya, parang lalabas yung litid niya sa galit niya, sa talagang mura po. Yan. And my YouTube channel, yan, I will tell you po that I really don't have, parang I created that one year 2019. And it is somewhat boring talaga. My videos to others, it is very boring because I told you, I'm not a technical person. I don't know how to make the people laugh, or I am not good in in talking, or I am not good in doing the videos po. And I told you before I created that one, I thought about my niche. Parang several years before I decided to have that niche of about the Word of God po. Sharing the Word of God. Also, I'm
tawag dito, I am uploading po cooking videos, but now I am stroke, I cannot do that anymore. So, and right now, I seldom upload po my videos. Mostly now, my FB Live I am uploading is this my FB Live po. Depends on my condition. And my old video came to, to the memories of, FB po. Yan, the selfish content versus service content. You know, not to boast, but I'm not affected, even no subscribers. Because whether they watch or not, I will still serve God faithfully, of course, to finish the race. Not my loss, in my mind. Not my loss, but their loss. Diba? But still praying that people would care to watch for the sake of their salvation po. Na kasi kaya ko naman ginawa talaga yung para sa salvation, pero walang pipindo talaga manood dahil mas gusto nilang panoorin nga yung nga from my video selfish content versus service content, because I also watch what I said at that time. That was 2021, I guess I did. Of course that I'm not yet I'm not paralyzed at that time. I'm just parang reminiscing those times na did I say that, na parang ganun po. What happening right now is na parang yung mga ginawa ko dong video ay parang magre-reflect ngayon. Yan na. Kaya pala yun talaga yung gustong-gusto ko na niche. Yan po. So, glory to God po. And trials and temptation will not finish. God can also use me, as I told you, to you, or to me, parang vice versa nga po. Kayo sa akin, ako sa inyo, gagamitin ng Panginoon for a reason. Yan po. And temptation from Satan again, trials from God. Glory to God. And I told you again, the people who's doing those content, the content creator, yan, if they will not change, di ba? Parang unfortunately, they will not listen from the word of God, what is happening, because they just care about the subscribers. Saan ba sila mapupunta? Di ba po? So that's why, yun nga, we are trying our best na to share the word of God. That if by, fortunately, they are one of those lost sheep. Di ba sila pa yung nawawalan tupa? Kabagal sila ng Panginoon. No po? Yan, isa sa atin, sa mga nanonood na marami pang hinahanap pa Panginoon na nawawalan tupa, kailangan ng daling sakawan para maligtas, no po. So, hindi ko po rin talaga alam, yan, kung sino ang mga nawawala pang tupa. Basta, I'm doing my best to share the word of God, kaya nga, I will do my best and God will do the rest, because I do not have the power to touch your heart, to touch one's people's heart. Only God can. Because God is the one who touched my heart also to, parang to be in His church. Yan po. Although from the beginning, when I was small, when I was young, God knew us already. Yan po. Na kilala na tayo ng Diyos, ikaw si ganyan, alam niya yung gagawin mo, alam niya yung what you will have to do when you grow up, what you will be decided to do, 'di ba? Yung mga free will po natin, alam na ng Diyos. That's why the free will is very important, because if you choose right, that's good. If you choose wrong, that is your choice. 'Di ba? Na mali ka yun free will nga 'di ba? Kaya that's very important to seek the face of God, to seek the word of God, and to seek God at all times po. And the title of my life today is the reason why it's giving me a hard time to speak in English po. Okay? So, ano ba yun? Yan, pawisan na tayo. In Genesis, eto na. Ang title po na, kaya tayo hirap na hirap mag-English. Ito yung title natin, The Tower of Babel po, Babel. So, in Genesis 11:1-9, New Living Translation. At one time, all the people of the world spoke the same language and used the same words. As the people migrated to the east, they found a plain in the land of Babylonia and settled there. They began saying to each other, "Let's make bricks
and hardened them with fire. In this region, bricks were used instead of stone, and tar was used for mortar. Then they said, "Come, let's build a great city for ourselves with a tower that reaches into the sky. This will make us famous and keep us from being scattered all over the world." But the Lord came down to look at the city and the tower of the people were building. "Look," he said, "the people are united and they all speak the same language. After this, nothing they set out to do will be impossible for them. Come, let's go down and confuse the people with different languages. Then they won't be able to understand each other." In that way, the Lord scattered them all over the world and they stopped building the city. That is why the city was called Babel or Babel, because that is where the Lord confused the people with different languages. In this way, He scattered them all over the world po. Glory to God. So, napagod na ako. Ang init talaga. Yan po. At iinit pa po yan. So, ayun na. Alam nyo, siguro narinig nyo na rin yun, Tower of Babel, na po, na yung nagawa sila ng ano parang kumbaga makaakyat nga. Yan. Pero, ang Diyos ay Diyos po. Yan, hindi natin kayang dayain. Iisipin mo pa lang, alam na ng Diyos. Kaya nga po sabi ko sa inyo, that's why I told you every now and then, my fear of the Lord is very, very strong. Sobrang takot ko. Kasi yung katiting na nasa utak ko, kunyari kayabangan, alam ng Diyos yun eh. Kaya I always pray that, Lord, please empty my heart, my mind, so that I will not think of anything. I will not think that I'm, parang you chose me or something. I don't want to think those things. I want to think that I'm serving the Lord. No po. Yan. As much as possible na hallelujah, in Jesus' name talaga, Lord, tanggalin mo yung parang pagmamayabang ba. No po. Dahil nakakatakot talaga eh. Kaya, mas gusto ko ng empty yung utak ko. Yan po. At saka yung puso mo na hindi naman wala kang mararamdaman, pero nakakatakot kasi po. Kaya pag meron akong something na parang kunyari naisip mo lang, sorry na kagad ako. Yan po. Kaya yun ang, we should always remember that God is God. We are only servant and we are just the creation of God. So we cannot, parang hindi natin maanuan po ang Panginoon. Di ba lahat ng mga nag-ano sa Panginoon, lahat ng mga yung blasphemy, di ba? No po, lumapastangan, pinaparusahan kagad po. Kaya, kahit naman ako naparusahan sa mga kasalanan po, yan, hindi naman yung blasphemy na, pero hindi naman tayo nangungutya sa Panginoon, yun po yung takot nga. Pero yung mga kasalanan, literal na kasalanan po. Yan. So, the Babel is, yun nga, confusion po. Babel means confusion. God told people to multiply and spread out in the earth. Yan po. So, para magulo-gulo. Kaya tayo hindi nagkakaintindihan. Di ba po? Yan. So, we should never become full of pride. We should never try to be equal to God. Di ba? Because the people are doing those things already. The tower itself symbolizes human attempts to reach God through human efforts, as opposed to relying on divine guidance and humility. It serves as a reminder that true spiritual elevation comes from a humble and obedient relationship with God. Yan po. What is happening nowadays is just what happened before. Kung ano yung nangyayari ngayon, di ba? Inuulit lang po yung sabi ko, di ba? Na ganun lang yung dati, inuulit lang natin. Generation by generation po. Na we have the advanced technology, just made the people invented a lot of things that is not exactly in the plan of God. Instead of serving God, we serve people. The creation of God, people are still competing with God. You know, those people trying to go to Mars, thinking they can escape from the end of the world. Instead of worshiping God, they worship themselves and glorify themselves po. Yan, di ba? And the people are
the sin of yung nga, Tower of Babel is the sin of seeking independence from God. So, tayo yung nga, yung mga tao, sobra ng, inggit din kasi yun eh. Di ba, nainggit ka sa Diyos? Na ang Diyos parang kayang inisip mo, ayan, end of the world, kahit saan ka magtago, merong, di ba sabi ko sa inyo na mga ginagawang mga underground, tunnel, underground, pati tuloy yung ano na yun, di ba yung nakakulong na ngayon, may underground tunnel, tinan mo yan, paano may isipin na galing siya sa Diyos, di ba? Na siya ay, self-appointed Son of God, di ba po? Yan, paano kung if you are really the Son of God, why you will think to put the underground tunnel? Kung alam mo ikaw anak ng Diyos, bakit ka matatakot sa kahit saan, di ba? Yan po. So, ang ginagawa ng mga tao ngayon, yung nga, they have this Mars, they plan to go to Mars so that the doomsday nga, yan po, araw na kawakasan. They thought that they will not be, they can escape from the doomsday. They didn't think about the word of God. Diba? That the only only thing we can do is to receive salvation po. Diba? Yun lang, salvation lang, ligtas ka na. But of course, you will not stop from accepting the Lord, diba? You will walk, in the path of Jesus Christ. Diba? Holiness and service unto God po, yun. Dahil susunod mo yung lakad ni Kristo eh. Diba? Walk like Christ. So, kailangan maging holy. Ayan po. So, accept, salvation receive. Sabi ko nga, www.pmcc4w.org. Again, I repeat, if you don't want to listen or you don't want to, you're not accepting yan, po. You have the free will to choose, 'di ba? It's yours, 'di ba po? Na kung kayo malalaki na kayo. Yan po, basta tayo po ay nag-share ng word of God so that people will receive salvation po, 'di ba? By the grace of God, we are part of PMCC Portwatch, and yung nga, I told you you can check in pmcc4w.org. Yan po, the nearest Portwatch Church, the PMCC Portwatch Church near you. No po, kasi tomorrow is not a promise. And I want to add this one before we do the praying po. Na I guess, hindi pa, kasi bigla lang pumasok sa akin sa toilet na naman kanina to. That Antichrist himself, he doesn't know that he's the Antichrist. Parang kumbaga wala siyang kamalayan na siya na pala yung Antikristo. In my mind, po, kasi from what the Lord has told me that he's the Antichrist and I believe he's the one, tao po siya, pusok. I believe that he doesn't know that he's the Antichrist, that yung Satan is using him and without him knowing po. So, sobrang lapit niya na. 'Di ba? Ano bang iintay natin? 'Di ba? Pasko po. Hindi ko rin alam kung Pasko pa. Yan. So, pero wag kayong mag-antay ng, 'di ba sabi ko yung isa kaklase ko. Ayan, I really I appreciated putting the comment, the like, the heart, but I will more appreciate if you will receive salvation now. Yan po, kasi we are running out of time na po. So, we want, how many people as, sabi ni Doc Willie, yan, at Pilipinas pa lang, di ba? Sabi niya, 100 million ba yung sabi niya? Kasi, ang alam ko kasi, parang more than 55 million, di ba? Or more than 70 million or 60 million, yan po. So, that Philippines alone, how much more the whole world? Diba, that so many people are drowning with sins, with popularity, with fame, with riches, diba, beautiful bags, beautiful cars, beautiful houses. They don't even care about salvation. They don't even care about their, yung kaluluwa nila. Diba, wala silang pakialam sa Diyos. Akala nila, mabuti ang tao. Yun ang alam nila.
No po. So, yan, it's for you to decide. Always seek the face of God and always, look unto Jesus. Always, yung nga, pray your Bible. Read your Bible, meditate on it day and night. And always make sure that you have a clean conscience, clean heart. Yan po. Pero, I'll tell you na, kasi yung kasalanan natin, nandyan pa eh. Kung hindi ka nabautismohan sa tamang pananampalataya, andyan pa po yan, patuloy ka magkakasala. Yan po. Kaya kailangan, kasi, di ba, I told you, some people, of course, they have their own church and a born-again church. Yan, they have been baptized. But, there's not, parang not written in the Bible that you are baptized already, then it's not allowed to be baptized again. Yan, receive salvation from PMCC Fourth Watch. Na po, so pabautismo kayo. Yan ang kasi ang talaga, alam mo masunurin, 'di ba? Masunurin talaga marami nagagawa yan eh. Ang nagpapakababa. Yan. Pag hindi ka nagpapakaba, matalino ako eh. 'Di ba? Alam ko lahat. O mga ganun. So, kaya nga tinawag na mga, 'di ba? Sabi ko po yung pumunta kayo sa mga lansangan, sa mga mga makisipon na daan. Kasi nandoon yung mga mahihirap, nandoon yung mga mababang tao. Yung ibig sabihin ng Panginoon, diyan na hanapin mo talaga yung mababa. Kasi pag ka doon sa mga malalaking kalye, nandoon yung mga matataas na tao, matatalino, mayayaman, magagaling, 'di ba? So yun eh. Yan po. That's why we need to understand the Word of God. And we need to listen. 'Di ba? The Word of God. Hindi ka, some people, they will tell you or they will tell themselves that I will just, read the Word of God and parang listen to myself. No. Somebody should explain to you the Bible. 'Di ba? Yan. So, at saka yan po ay, sabi ko nga, ito pa pala, wala pala, 'di ba yung hindi ko na-upload ng video, napaka-importanting video din kasi Book of Life. Yun po yung yung Aklat ng Buhay. Pag di nakasulat ang pangalan mo sa Aklat ng Buhay, tapon ka sa dagat-dagatang apoy. Diba? So maganda yung kilala ka ng Diyos. Anak ko to, dito sa langit. Yan, diba? Na po, sa purihin po ang Panginoon. Yan, kaya nahirapan tayo mag-English dahil sa Tower of Babel. Sa sobrang talino, sa sobrang ng mga tao na lampasan ang kapangyarihan ng Diyos. Diba po? So, maraming ganyan sa atin. Ayan nga yung, we shared the other day, diba? Na yung 10 men who was healed from leprosy. Maraming tumawag sa Panginoon, may sakit, walang pera, pero ilan bumabalik? Ilan ang gusto maglingkod? Ilan ang gusto mag-tithes? Ayaw magbigay kasi amin to eh. Diba? Lahat ng atin galing sa Diyos. Na po, purihin po Panginoon, tayo pumanalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Lord, salamat sa iyong kahabagan, O Diyos, sa iyong mga salita na aming kaaliwan. Salamat po, Panginoon, sa lakas na binigay mo sa iyong abang lingkod, O Diyos. Panatilihin mo mababa, O Diyos, ang iyong abang lingkod, Panginoon, na lagi maghari ang iyong katwiran sa aking buhay, O Diyos. Panginoon, na laging ilagay ko sa aking isip, ako po iyong alipin. Hallelujah. Salamat po sa iyong salita ng pagpapala, Panginoon, salita ng katotohanan. Dakilang Diyos, patuloy naming nilalapit sa iyo ang mga may sakit. Ikaw po ang umabot sa bawat isa sa amin, O Diyos, na sa aming mga karamdaman, O Diyos, alam namin na ikaw po ay may dakilang layunin. Dakilang Diyos, patuloy mo kaming pakalakasin, patuloy naming maging kalakasan ng iyong mga salita, O Diyos, at patuloy naming hanapin ang iyong mukha, at lagi kami, O Diyos, magtiwala sa iyong magagawa. Sa mga kaibigan namin, Panginoon, na mga walang trabaho, ikaw po ang maglalaan sa bawat isa sa kanila, sa mga maraming kahinaan, mga agang-agang, O Diyos, bigyan mo sila ng kapayapaan ng isip, Panginoon. Nawa, O Diyos, lagi nila masampungan ang iyong muka. Hallelujah. At patuloy kang halapin, O Diyos, ng bawat isa sa mga nasalanta ng kung anumang bagyo, lindol, mga tsunami, Panginoon. Abutin mo sila. Nawa, O Diyos, ang bawat isa sa kanila, O Diyos, ay
huwag magtiwala sa kanilang mga sarili, bagos, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Hallelujah. Salamat po, Ama. Patuloy dalangin namin sa araw ng bukas, Biyernes, o Diyos, sa itong huling araw na aking pagdadala ng mga salita sa linggong ito. Ikaw muli magpalakas sa iyong abang lingkod, o Diyos, na muli madala ko na naman, o Diyos, na may makalangit at kapangyarihan ay iyong mga salita, o Diyos. Ikaw ang patuloy na maluwalhati, Panginoon. Ikaw ang patuloy, o Diyos, na papapurihan. Hallelujah. Salamat po. Binabalik namin na walang hanggang pagluluwalhati at papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. So, purihin po, Panginoon. See you all tomorrow pa. May Friday pa bukas. Yan, sana po malakas po ay yung abang lingkod. Sama niyo na ako sa prayer dyan. Na po. So, see you all tomorrow and God bless us all.